Sa gitna po ng pagbati ni US President Joe Biden sa napipintong pag-upo ni Bongbong Marcos bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas, may ilang issue na maaaring makaapekto sa relasyon natin sa Amerika. Isa na po riyan ang mga kasong kinakaharap ng pamilya Marcos sa Estados Unidos. Isa na rito ang isang human rights case sa US kung saan pinagbabayad ang pamilya Marcos ng halos $2 bilyong. Ang kaso po'y sinampa ng abogadong si Rod Domingo at ang kanyang US partner na si Robert Swift para sa grupo ni Eta Rosales at halos 10,000 human rights victims. Meron kasing batas sa US na pumapayag magsampa ang mga banyaga ng demanda para sa violations of international law lalo't kung ang mga akusado ay nasa US. Pebrero 1995, ang hatol ng Honolulu Court. Dapat daw magbayad ng $1.96 billion ang pamilya Marcos bilang danyos para sa human rights victims. Paano nadawit si Bongbong Marcos? Para pagbayarin, sinabina ng US Court si Bongbong at Imelda Marcos para mag-testify at magbigay ng mga dokumento para sa kasong ito. Pero hindi nila ito pinansin. Enero 2011, sinight na in contempt ni Honolulu Judge Manuel Real si Bongbong at Imelda at pinagbabayad ng karagdagang multa na $353.6 million. Kaya't ngayon po, dalawang rulings ang nakabinbin laban sa mag-inang Marcos, yung halos $2 billion na damage suit para sa human rights victims at yung $353 million na contempt penalty. Ano pong implikasyon ito? Ayon sa mga abogado ng mga human rights victims sa si Attorney Robert Swift, kung si Bongbong Marcos daw ay pupunta sa US, maaari siyang ipasabpina at singilin para sa dalawang desisyon na ito. Pero siyempre, ang tanong, paano kung si Marcos ay magpunta bilang Pangulong Marcos? Halimbawa, kung merong state visit or meeting sa United Nations sa New York. Ayon kay Swift, kung magpunta si Marcos bilang private person, maaari kagad siyang ipasabpina ng korte para pagbayarin ng danyos na ito. Pero kung siya raw ay nasa official visit, maaaring manaig ang tinatawag na sovereign immunity kung saan hindi basta-basta pwedeng hulihin ang isang bumibisitang leader or diplomat. Maaaring humingi ng sovereign immunity ang US State Department para lang kay Marcos. Pero sa huli, ang desisyon na ito ay manggagaling dapat doon sa US Court. Maliban sa dalawang issue na yan, meron pang isang Marcos account sa US na pinag-aawayan hanggang ngayon. Taong 1972, nagtayo si Ferdinand Marcos ng isang Panamanian dummy company para magdeposito ng $2 million sa Merrill Lynch sa New York. Ngayon, umaabot na yung account na yan ng $40 million o mga 2 billion pesos dahil lamang sa interest. Sa ngayon, ang perang yan ay nabawi na at hawak na ng US New York State Court. Yun lang, pinagtatalunan pa kung kanino dapat mapupunta ang perang yan. Kiniklaim ang perang yan ng human rights victims bilang bahagi ng $2 billion damage award ng Honolulu Court. Pero ang naging karibal nila, hindi pala mga Marcos, kundi ang mismong gobyerno ng Pilipinas. Inaangkin ng gobyerno ang perang ito. Ayon kasi sa ating batas, ang lahat po ng mga recovered Marcos ill-gotten wealth ay dapat mapunta sa kaban ng bayan. Kaya't ngayon, nabawi na po ang perang yan pero nakabinbin pa rin kung sino dapat ang makikinabang sa pera.